So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating Prayer for the Nation. So ngayon po ay dadako na po tayo sa salita ng Diyos. Amen. So before po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Yes Lord, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon na ito Lord na makapagbahagi ng iyong mga salita. Dalangin ko po Panginoon na ilayo niyo po kami sa anumang pagkakamali Panginoon at kayo po ang magturo sa amin Panginoon Lord. Wala po kaming ibang itinataas Panginoon kundi kayo lamang po Panginoon. Ikaw lang pong maitaas Panginoon sa gawain na ito Panginoon. We thank you in Jesus name. Amen. So right now, buksan po natin ang ating Bible po or physical Bible po sa 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 20. So medyo mahaba po siya pero importante po ito kasi isa po ito sa sa scenario na kung saan ay sinasagot ng Diyos ang mga prayers po natin kung kanyang kalooban, sa kanyang kalooban. Amen. May mga matututunan po tayo sa isang kwento na ito. Amen. So, simulan po natin sa verse 1. Sa Ramataim Zophim, isang bayan sa kaburulan ng Ephraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkana. Dalawa ang asawa ni Elkana, si Ana at si Penina. So, si Ana mas kilala siya as Hannah. Amen. So, may mga anak si Penina, ngunit si Hannah ay wala. Taon-taon pumupunta si Elkana sa Shilo upang sumamba at mag-alay ng mga handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naglilingkod doon bilang mga pari ni Yahweh ang mga anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. So tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Hannah sapagkat mahal na mahal niya ito bagamat hindi ipinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak. Si Hannah ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana kaya't napapaiyak siya at hindi makakain. Kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, Ana, bakit umiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Amen? So sa verse 9, minsan matapos silang kumain sa Shilo, malungkot na pumunta si Hannah na nalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli. Buong pait na lumuluha si Hannah at taimtim na nananalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyong pong kahahabagan kung hindi ninyo ako pababayaan. Sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki. Ihahandog ko siya sa inyo habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Gumagalaw ang kanyang mga labi ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig sapagkat siya ay nananalangin lamang sa sarili. Dahil dito inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya lumapit ito at sinabi sa kanya, tama na yung paglalasing mo, tigilan mo ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. So sa verse 15, ang sabi ni Hannah, hindi po ako lasing, sagot ni Hannah. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po ay naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin ng inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin.
Verse 17, dahil dito sinabi ni Eli, ipanatag mo ang iyong sarili at umuwi ka na. Ang Diyos ng Israel ang tutugon sa inyong kahilingan. Sumagot si Ana, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala na ang bigat ng kanyang kalooban. Verse 19, kinabukasan, maagang maaga silang sumamba kay Yahweh at pagtapos ay umuwi na sa Rama. Sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. So, purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Amen. So, ang ating first point po sa ating binasa ay years of praying and being mock. So, dito po, si Ana po ay palaging kinukutya ni Penina, na kung saan na si Penina ay asawa din ni Elkana na may mga anak at si Hana naman ay walang anak. So, dito po ay si Penina, kinukutya niya si Hana taon-taon. At ito'y ginagawa niya tuwing pupunta sila sa bahay ni Yahweh. At si Hana naman, labis naman itong dinaramdam at napapaiyak at halos hindi makakain. Amen. So, hindi niloob ng Diyos na magkaroon ng anak si Hana. Ngunit si Penina na asawa rin ni Elkana ay may mga anak. Ngayon, sa kalagayan ni Hana, siguro some of us are crying in a certain situation in our lives na minsan kinukutya at nakikita how God already answered the prayers of other people. Sometimes tanggap mo naman kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyo. Nagiging hindi lang minsan dahil sa ingay ng mga nasa paligid mo at nakikita yung mga gusto mo talaga sa mga tao na sa paligid mo. Amen. Dumadarating tayo sa point na, bakit ako wala? Amen. What will you do kapag nakikita mo yung mga desire mo sa ibang tao na until now ay wala pa rin sa'yo? Amen. So sometimes, you cannot deny to yourself na sometimes you compare yourself with other people. May insecurity, inggit, bitterness, and you are more affected of what people said to you kaysa i-fix yung eyes mo kay Lord. Amen. So, how can we respond when God also said to us, no or not yet? Amen. So, sa mga no season and not yet, maybe the Lord will still use our season na kung saan ay may not yet at may no season. Amen. So, sometimes, ginagamit pa rin ni Lord yung pain, amen, for His greater purpose. Amen. Kilala naman natin ang Diyos na hindi nagtatapos sa pangit na bagay. May mga experience, may mga past tayo na hindi talaga maganda, pero ginagamit ng Diyos yun to prepare you sa nakatandang time para sa atin. Amen. Siguro may mga times talaga na kailangan mong i-assess yung heart mo kung saan na ba siya nakafocus. Doon na lang ba kay Lord? Doon ba kay Lord? Or sa gusto mo lang? So, saan ba nakafocus yun? Amen. Si Lord ginagamit yung situation para i-equip ka palalo. I-change niya yung character mo. Amen. Kasi kapag mas nangunguna yung desire mo kaysa kay Lord, hindi niya ibibigay yun. Amen. Gusto niya na makita muna kung
or makita mo din kung mas nagiging above na ba yung desires mo or si Lord na. Sino na yung nasa heart mo? Yung gusto mo lang or si Lord? Amen. So, sa ating second point is Hannah poured out her heart to God in silent prayer. Amen. So, sa verse 10, sabi nga po natin kanina, sabi sa salita ng Diyos, buong pait na lumuluha si Hannah at taimtim na nanalangin kay Yahweh. So, tulad na sa ating nabasa kanina, habang taimtim na nananalangin si Hannah, may isang pari na nakakita sa kanya, at yun ay si Eli. Hindi niya rinig ang mga sinasabi ni Hannah habang nananalangin kaya napagkamalan niya itong naglalasing. Ngunit hindi, dahil sa sobrang sakit na nadarama ni Hannah ng ilang taon, she poured out her heart to God in silent prayer. Amen. The anguish pain. Amen. So the difference of yung iyak. Amen. Kapag kausap natin si Lord, kapag sobra-sobra na yung pain, diba, mas pinipili nating pumunta sa kwarto mag-isa or sa lugar na ikaw lang mag-isa na kung saan ay walang ibang makakakita sa'yo kundi ang Diyos. Amen. So, Hannah chose to pray and cry out to God alone. She poured out everything to God. Naging malaya siya sa pag-iyak. Amen. At naging totoo siya sa harap ng Diyos. Na even yung pari na si Eli ay napagkamalan siyang naglalasing kahit hindi naman. Amen. It is because of the pain and being vulnerable sa harapan ng Diyos. Amen. Dahil sa sobrang bigat na nararamdaman ni Hannah, pinili niyang umiyak na tahimik na nananalangin kay Yahweh. Or it because of pain talaga kung bakit tahimik. Halos wala lang mailabas na ingay dahil sa sobrang bigat na amen. So sa pagkakataon na ito, iniyak niya ito ng lubos sa harapan ng Diyos. Hindi man ito rinig ng nakakakita sa kanya. Rinig ito ng Diyos. Amen. Rinig niya ang puso mo. Amen. Kahit wala kang masabi, you just allow yourself to cry out to Him. Alam niya ang puso mo. Amen. Sa paglapit niya sa Diyos, iniyak niya ang lahat. Amen. So, pagkatapos niyang gawin yun, iniyak niya lahat, nanalangin siya. Pagkatapos yun, ay nakahinga na siya ng maayos. At nakakain na si Hannah. Amen. So, sometimes, God is always there to cover you or to cover us with His presence na ipaparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Amen. You are not alone. Kung si Hannah ay ginawa niya ito sa Diyos na idinulog lahat ng kanyang gustong sabihin at siya ay nakakain na pagkatapos niyang mananalangin, ito ay totoo. Dahil tulad ko rin naman, or tulad natin, ay lahat dinadaan sa panalangin, and the Lord comfort us. Amen. At nag-uumapaw talaga yung presence niya. Amen. So, Hannah poured out everything to God. She cried silently, and God answered her. Amen. So, Hannah, after the prayer, may relief na nangyari sa kanya. Amen. Napaka-sarap lang sa pakiramdam na yung lalapit ka kay Lord na sobrang bigat ng nararamdaman mo. You cry out everything. Iniyak mo sa kanya lahat, dinulog mo sa kanya lahat. Though wala ka ng ibang masabi, just hinayaan mo lang yung sarili mo na umiyak sa harapan niya. May relief talaga dun. Yung mararamdaman mo yung presence niya, maiiyak ka palalo. Kasi you know to yourself that you are not alone, that He is true. Amen. So, ayun po sa ating third point, God heard and answered Hannah's prayer. Amen. Kung isipin, masarap sa pakiramdam yun. Amen. So, though hindi man natin, malayan, nakita si Hannah,
Pero it's different when God answered your prayers. Amen. So, dininig ni Yahweh ang dalangin niya at nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki at Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Amen. So, nang lumaki rin si Samuel na ipinagkaloob ng Diyos kay Hana, dinala niya ang kanyang anak sa bahay ni Yahweh. At ginawa ni Hana ang sinabi niya noon kay Yahweh na ihahandog niya ang kanyang anak na si Samuel na maglingkod sa kanya habang buhay. Amen. So kung ano ang kanyang hiningi at ay inihandog niya rin kay Yahweh. Amen. Ginawa niya kung ano ang sinabi niya noon kay Yahweh. God answered Hannah's prayer and He will do it the same now. Amen. Dati na hindi pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng anak, may dahilan pala yun. May dahilan din pala yun. Amen. Maybe the Lord said, not yet because God wants to use Hannah's situation that He is God who answered and merciful. Amen. Nagiging posible ang imposible. Amen. Ulitin po natin. Nagiging posible ang imposible. Amen. So Hannah chose to cry out to Him and not to be mad at Him. Amen. So, kahit ganun ang pinagdadaanan niya na kinukutya siya every year at nakikita niya si Penina ay pinagkakalooban ng mga anak at wala sa kanya, pinili niyang idulog at iyak sa Diyos. Amen. Hannah trusted God that He is the God Almighty. Amen. So, conclusion po natin. So, sa current situation po natin ngayon, kung nakikita natin sa iba yung career na gusto natin or anything na meron sa iba, tapos yung panalangin mo, yung mga prayers mo kay Lord, nangyayari sa ibang tao. Amen. Tapos may mga negative thoughts na pumapasok sa isip natin na parang self-sabotage. Amen. Don't be distracted and start your day to pour out to God. Amen. He wants you na maging totoo sa kanyang harapan. The Lord will answer you. Kung ginawa ng Diyos yon kay Hannah, gagawin niya ulit yun. He will do it again. Remember, He is God Almighty. Amen. Kung sobrang bigat na talaga yung nasa heart mo ngayon, maniwala ka na ang Panginoon na kilala natin, yung not yet season at yung no season natin, gagamitin niya yan for you. Amen. Gagamitin niya yun for His greater purpose. Amen. Masarap ang umiyak sa harap ng Diyos. Amen. Kahit hindi mo na alam yung sasabihin mo, hindi mo na alam kung paano sisimulan, God knows your heart. Amen. Huwag mawala ng pag-asa dahil ang Diyos ay pag-asa. Amen. Hanggat tayo ay nabubuhay, hindi pa rin nagtatapos ang Diyos sa atin. Amen. So, naisip ko lang sa current situation natin, kung sa Bible na, sa story na ito sa Bible, si Penina, di ba, every year, kinukutya niya si Hannah kasi wala siyang anak. So, parang, ang tawag ko na din sa mga thoughts ko, na negative thoughts, Penina. Kasi, parang, pag nakikita ko na yung prayers ko nangyayari sa iba, hindi ko dapat i-compare yung sarili ko na bakit sila ganito ganyan. May iba't ibang season may ibang plan si Lord doon sa ibang tao. At the same time, iba din yung plan ni Lord sa atin. Amen.
we should not compare ourselves with other people kasi hindi rin biro yung behind the scene na pinagdaanan ng mga tao yun. So, sa story na ito, hindi ko alam kung bakit palaging pinapakita ni Lord yung story ni Hannah. It is siguro maybe in our situation, may mga times talaga na sobrang bigat. Amen. Tapos, nagiging okay ka naman ng ilang araw, tapos may makikita ka, some of people are ang good sa buhay, gano'n. Tapos, yun nga, nakikita mo yung lagi mong pinag-pray kay Lord. Nakikita mo yun sa ibang tao. So, relate much tayo sa story ni Hannah. And I think the Lord kasi, yung mga waiting season na yon, ginamit niya yon para to fully embrace the answered prayer. Amen. So, ayun, the Lord will use those situations ng waiting season for you to equip and ma-embrace mo ng sobra yung blessings o yung lagi mong pinag-pray. Amen. And at the same time, hindi lang yung about doon yun eh. It's about you and the Lord. Yung relationship niyong dalawa. Kailangan mas above si Lord kesa sa mga bagay-bagay. Amen. So, siguro it's a reminder na when we focus on the Lord, amen, laging totoo tayo sa harapan niya. Amen. Ibibigay ng Lord yung nais mo. Amen. Kung kalooban niya. Amen. Pero, kung if ever man na hindi niya kalooban yung mga things na gusto mo, may greater doon. Amen. So, you only have to do is to trust Him, focus on Him, cry out to Him, laging totoo sa harapan niya. Amen. So, patuloy po natin siyang i-remind ang ating sarili na hindi nagtatapos ang Lord sa pangit na bagay. Amen. So, choose to trust Him more. Kung ginawa niya noon, gagawin niya ulit ngayon. Amen. So, yun lamang po. To God be all the highest glory.